Hi Aries, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Aries, this is your weekly Gabay Tarot reading ngayong August 5 to 9, 2026. Gamitin ng reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan ni Aries, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Aries, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating para kay Aries ngayong August 5 to 9, 2026. Aries, baka may narinig kayong ingay ingay ng mga bata. Naglaro po sila. Uwian na kasi. So, hindi natin control yan and hayaan lang natin kasi nakakabuti yan sa ating energy. So, ang gawin natin, Aries, ay makinig sa ating reading para may makuha tayong gabay. Okay, Aries, may sabi po dito. Oh, by the way, congratulations, Aries. Why? Kasi may ano dito, na-approve. Any kind of application, visa application ba to, job application ba to, loan application ba to, kahit anong application to, na-approve. Okay, so congratulations. So mga naghahanap ng sagot dyan, yes, may sagot dito. May sagot na. May nakita kong document dito. May nakita rin akong kontrata. At may dumating na bagong opportunity na pwedeng magiging busy ka. So prepare your energy kasi nakikita ko dito matcha-challenge ka sa new opportunity na ito. Okay? So far hindi naman ang new opportunity na ito, which is challenging siya, na excited. Like pwedeng ang nature ng opportunity na ito is talagang busy. Challenging. Okay? Written communication, pwedeng nakatanggap kayo ng importanteng tawag, text message, nasabi ko kanina, letter, document, di ba? Paperwork, at makaka-receive kayo ng malaking pera. May nakita ako ditong cash, oo, pero may cheque din ako nakikita dito. So, congrats po, Aries. Wala na yung mga iniisip ni Aries. Kasi gumagawa ka ng plano. Okay? Kasi gagawa ka ng desisyon. And which is tama naman, di ba? Kung gagawa ka ng desisyon, gumawa ka ng plano. Kasi makakagawa ka ng best choice and best decision yan. Kung mayroong konkretong plano. Pwede din nag-self-study, nag-gather ka ng factual information, nag-research, kung ano man po ito. Digesting information. Nag-iisip ka kung paano mo isosolve yung problema or concern. So this is a thinking process. Malalim ang iniisip. And sabi ng yung court na, para to sabihin, Aries, like, wag mong hayaan na mag-overthink ka or mag-overanalyze. Kasi syempre, di ba, nag-iisip. Like for example, 8 a.m. Wala naman iniisip mo hanggang gabi, hanggang sa hindi ka natulog. Sa kakaisip. So, make it balance. Baka ang ending nito, malilito ka na. Kaya na nakikita ko dito na hindi ka nakagawa ng desisyon. Sa dami ng option ba yan? Choices ba yan? Oh. So, make it balance po.
Okay. May biglaang pagbabago ako nakikita dito. Na nakikita ko dito na biglaang pagbabago kasi to. Sinabi kasi ng card mo dito, expect then expected. Na something is in need of your attention. 'Di ba? Biglaan, kung may biglaan na nangyari, pwedeng biglaan din yung response natin, 'di ba? Response or action. Kasi nabigla eh. Nabigla ka sa mga nangyari tapos biglaan din yung action or response. So sabi ng card dito, something is in need of your attention. Bago bigyan ng aksyon, bago bigyan ng reaction, stop and rethink muna. Kung magbibigay ba itong action na ito, reaction na ito, magbibigay ba siya ng problema? Magbibigay ba ito na kung ano yung mga possible consequences para maging handa ka? Okay? Kasi, kung ano, bago ka mag-react, bago ka magalit, o bago ka mag-panic, perception kasi ang kailangan. Pag-unawa po ay kailangan. Kasi may nakita ko ditong hindi nag-iingat. Oh, so now, kung hindi pa nangyari, maging maingat. Ito yung bigla ang pagbabago. So, bigyan ko tong ng attention. Hindi pwedeng mag-react ka agad ako, magbigay ng action kasi na bigla ako. Yan. So, nakikita ko dito na nagsisisi. Like, hindi pinag-isipan kung dapat ba tong action na to, reaction, nagsisisi, nagkaroon ng away, nagkaroon ng distraction. Or pwedeng nagalit ka. Pero sinabi naman ng card mo dito, itong pagbabago na ito, biglaang pagbabago, makakasuporta to sa inyong growth and expansion. It might be hindi mo ma-picture out, hindi ko naintindihan kung bakit to nagbago. Pero sinabi na ang sagot dito, makakatulong to sa iyong growth and expansion. So may advice ang card nyo kanina ha, something is in need of your attention. Stop and rethink muna. Okay, perception po ay kailangan. So kailangan din nating intindihin na hindi natin kontrolado lahat, lalo na sa cancellation, misunderstanding, delay, yung biglaang pagbabago. Ang kontrolado mo lang, Aries, yung response mo. Kaya sinasabi ng yung card dito, pag-isipan ng mabuti. O, alamin mo kung ano mo yung consequences para handa ka. Okay, may dito. Most likely babaeng energy na ito na pwedeng ikaw or pwedeng siya, Aries. Nakikita ko po dito, this is an act of giving and receiving. Pwedeng ikaw yung nagbigay ng tulong or pwedeng ikaw yung naka-receive. Nga pala may na-hire dito as a crew. May tao dito na, basta energy ng babae. Ay wow, Actually, Aries, ang ganda nito kasi dalawang card po mismo nagsabi po na naka-receive kayo ng regalo or tulong. Yung mga sitwasyon mo ngayon, mga ginagawa mo ngayon, may development, progress, improvement. At dahil sa mga nangyari, bibigyan mo ng halaga. Pero then humihingi ka ng pabor. Oo, humihingi ka ng pabor sa isang tao tapos binigyan ka. Basta po, receiving or offering help to others. Okay? Na pwede ikaw or pwedeng siya. Klaro yan ha, Aries. I-claim nyo po. I-claim nyo po itong regalo, tulong, improvement, development.
Rather than nag-donate ka, nagkaroon ng contribution, rewards. Wow, magkatabi talaga sila, oh. An act of giving and receiving. May proposal, an offer, may pag-uusap tungkol sa luxury, riches, something expensive, jewelry, an important object, a parcel. Pwede na naka-receive kayo ng importanteng parcel. Nag-contribute ka, pwede din naka-receive kayo ng rewards, di ba? Wow, marami kayo na-receive ha. 2 card po mismo nagsabi niyan. I-claim niyo po. Aries. Oh, may ano dito, may finalization. Pwedeng yung desisyon kanina, 'di ba, na finalize na. Basta po may sinabi ang card dito na finalization, pwedeng nagpaalam, pwedeng may ano dito, it's over, it's time to say goodbye or it's time to move on. Kung about to sa past, sinabi kasi ng card dito na forget the past and mag-focus ka sa new direction na parating. So, pasensya na po, nabulol ako. New direction po na parating. Pwedeng may closure, breakup, separation, tumiwalag, umiwas. Basta nagkaroon siya ng ending. So again, sabi na yung card, forget the past and mag-focus ka sa new direction. Okay, wow, ang ganda naman ito. Actually, hindi ka magsisisi sa ending na ito. Why? 'Di ba sinabi ng 2 card dito na may new beginning, bagong simula, at magbibigay ito ng tagumpay sa iyo. Sinabi naman kanina, 'di ba, na magkakaroon ng growth and expansion now. It might be hindi mo ma-realize ngayon. Basta magtiwala po kasi dito po talaga na hindi ka magsisisi sa bagong simula kasi victory ang nakikita ko dito. A good fortune. Magandang kapalaran. Oh, wow. May mataas ang sales, oh. May nakabenta or pwede, nakabenta to eh. May milagrong magaganap, satisfaction guaranteed. So, sinabi na yung card dito na give praise for all of your abundance. So, good luck ha. Luck po ito. Aries, i-claim po. Deserve niyo po. Success through good fortune. Your dreams are coming true. Yes. And by the way, sa mga nag-iisip dito ng negosyo, magagamit niyo po yung talent niyo. Yung hidden talent niyo. Yan yung magbibigay ng yaman sa iyo. So let's proceed. Kuha tayo ng message for you. Aries ngayong August 5 to 9, 2026. Oh, ang ganda naman. Overcoming obstacles. You can overcome anything. Ang ganda naman, Aries.
Overcoming obstacles. You can overcome anything. Okay, inom muna ako ng tubig. Saglit lang po, Aries. Okay. Aries, paano malalampasan ng pagsubok? Okay? So, sabi dito, kaya mong lampasan ng kahit na ano. Okay? Pagtatagumpay sa mga pagsubok, overcoming obstacles, mag-focus po. Mag-focus sa kaya mong baguhin. Huwag intindihin ng mga bagay na wala kang control. So, parati itong sinasabi ng yung cards na mag-focus kayo sa makontrol nyo in order to find peace. Let go mo na po ang hindi mo makontrol. Hatiin ang problema. Gawin ang mga hakbang ng paunti-unti para hindi ka malunod sa bigat nito. Okay? Para hindi ka malunod sa bigat nito, hatiin ang problema. Para hindi ka ma-pressure, Aries, at matuto sa pagkakamali. Ituring ang bawat hirap bilang aral para tumibay. Kasi alam naman natin, di ba, every challenges na ma-overcome natin na hindi siya tinatakasan ha or iniwasan, kundi hinarap nyo, magbibigay yan ng lakas sa inyo. Like maging stronger kayo. So sa pera tayo. Sa career and money. Mag-ipon kahit kaunti. Maglaan ng kahit kaunting halaga para sa oras ng kagipitan. Mag-budget ng tama. Unahin ang mga pangunahing bilihin kaysa sa mga luho. Maghanap ng ibang pagkukunan. Mag-isip ng ibang paraan o racket para magdagdagan ang kita. Okay? So, sa pag-ibig tayo, sa mga may, sa mga single tayo, mahalin ang sarili muna. Kilalanin ang iyong halaga bago mag-alay ng pag-ibig sa iba. Siyempre, kabilang na yan, di ba? Yan naman talaga dapat bilang paghahanda na bago pumasok sa buhay ng relasyon, okay, buhay pag-ibig, kailangan you love yourself more. Paano maging healthy ang inyong relasyon? 'Di ba? Kung hindi mo binigyan ng halaga yung sarili mo. So love yourself first para ma-attract mo din yung green flag na tao. Okay? Gamitin ang oras sa paglago. Mag-aral ng bagong kakayahan at tuparin ang iyong mga pangarap, sabi ng iyong card. Huwag madaliin ang tadhana, darating ang tamang tao sa tamang panahon. So yan yung mga advice ng para sa mga single po. Para sa mga marelasyon, makipag-usap ng tapat. Sabihin ang nararamdaman at pakinggan din ang iyong partner. Magtulungan kayo sa problema, hindi ang relasyon, hindi solo flight yan ha. Kayong dalawa ay magtutulungan. Harapin ang mga pagsubok bilang isang magkaagapay. Maglaan ng oras sa isa't isa. Panatilihin ang lambing at koneksyon kahit abala sa buhay. Okay? So, yan yung advice na yung card dito.
Energy po para kay Aries ngayong August 5 to 9, 2026. Aries, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, your energy. Wow, partnership, union. Magiging balanse. Pwedeng emotion mo to or pagkakaunawaan mo sa isang tao, nagkasundo kayo. May nakita ko ditong na maong relasyon. So, this card symbolizes shared feelings and mutual attraction. Mostly romantic partnership kasi ito. Destiny po ito. Destiny card. So, isang malaking good news to, lalo na sa mga single dyan. So, maganda dahil parating na nakatadhana sa'yo, pwedeng nasa harap mo na. Okay? At sa mga relasyon, of course, sa buhay mag-asawa, mahal na mahal niyo ang isa't isa. Very supportive kayo sa isa't isa. At may parating na opportunity, pwedeng business partnership or wow, pwedeng job opportunity to ha. Oo. So kung ano man tong klaseng opportunity sa career and money mo, sinabi na yung card dito na kung pwede, tanggapin nyo. Kasi nakikita ko dito yung financial growth. Siyempre, magkakaroon ng financial growth kung magkakaroon ka ng mabuting plano, sipagan sa araw-araw. Yan. So, galingan niyo po. Ang ganda po nito, i-claim. Wow, successful completion. Lumabas din to kanina. Tandaan nyo, yung rewards, tulong, regalo. May accomplishment po. May success. This is perfect situation. May recognition. Ang ganda naman ito. This is perfect situation. Maaring may parating ng gantimpala or positibong resulta sa inyong mga ginagawa. Nakikita ko rin dito nag-celebrate kayo sa inyong natapos, sa inyong achievement. And you're ready. You're now ready to begin a new journey. And some of you tapos ng construction ng dream house nyo. Sabi ng yung card dito na everything you have worked for is coming together. May nag-celebrate ha, sinabi to kanina. Celebrate ng monthsary, anniversary, any kind of party. Iyan, nag-celebrate po kayo. So, i-claim nyo po. Ang ganda ng dalawang cards na ito. Sa career and money ni Aries. Oh, ito yung sinabi kanina na magiging busy kayo. Pero kung hindi pa kayo busy kayo ngayon, maging handa. Sinabi kasi ng card dito, wag mag-say yes ng yes kung hindi naman akma sa inyong schedule. Para maiwasan tong burnout na nakikita ko dito. Pero may nakita ko dito na burnout na ha, nabibigatan na. Pero nalampasan. Na-overcome. Which is sinabi naman kanina, di ba, na overcoming obstacles. You can overcome anything. Pero kung hindi pa nangyari to, maging handa. Basta wag mag-say yes ng yes. Kung gumawa ng konkretong plano, things to do, 'di ba?
para ma-organize mo, para hindi ka ma-pressure. Kasi sobrang busy talaga dito. Kung let's say, busy na kayo ngayon, so ask for help para hindi mo dala lahat yung gawain. It might be, let's say, may deadline o baka ma-ask mo ng ma-move yung schedule. Pero ma-overcome mo talaga to. And after nito, magbabakasyon ka or mag-rest day. Sinabi naman kanina, di ba, na may successful completion. Wow, puro opportunities ang nakikita ko dito. Bagong opportunities ha. Or project na very excited ka. May promotion din ako nakikita dito. Basta may tao dito na very supportive sa'yo. Maaring boss mo, promotion, pagtaas na kita, sweldo, allowance, or na yung posisyon. So, nakikita ko naman dito nag-enjoy ka, kaya lang busy. Okay? Pero okay lang, di ba? Productivity and successful completion, nagbunga naman. So, wag niyong hayaan mawala tong opportunities na ito kung pwede po. Para fair, pag-isipan niyo ng mabuti. Aries, kung gusto nyo ma-notify kayo, like ma-prompt, like mapanood nyo po agad yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam kung paano magpaturo po, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-offer po ako ng personal reading. So, kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay? Okay, love and romance para sa mga single. By the way, kayong lahat nagkaroon ng healing. Oo, sa mga single dito, you are destined to be with someone. So, it's time to find a soulmate. Baka ang ilan dyan, masyadong busy na, 'di ba? Na walang panahon sa sarili, sa kapwa, yan. So, it's time to find a soulmate kung pwede po. Kung okay sa inyo. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, the couple felt calm and harmonious sa inyong relasyon. Kasi may healing may healing dito at may pag-asa at may unexpected help. And wish come true to. May sabi dito na wish come true. May magandang blessings kayong na-receive. Aries. Okay, sa mga single, nag-iisip kayo dito ng ideal type. Ideal type niyo po is romantic partner who is fun and outgoing, talkative, and ready to have adventures. It might be, ang lumabas kasi dito is an earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Fire signs, the kapwa nyo, Aries, Leo, and Sagittarius. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, masaya, stability ang nakikita ko dito. Yes, makakatanggap din kayo ng magandang balita po. Sinabi to kanina na huwag magmadali sa mga single dyan. Sa mga naiinip dyan sa kakahintay ni the one, anong tawag nito? Sabi kasi kanina to, at dito din sa inyong tarot cards na trust and have faith, maging mapagpasensya. Patuloy mo lang alagaan yung sarili mo habang hinihintay mo yung bigay ng tadhana sa'yo. Yes, ibibigay ng tadhana sa'yo. You need to slow down. Huwag magmadali. Kung kilala mo na siya,
kilalanin mo ng mabuti. Enjoy nyo muna getting to know each other's stage. Okay? At kailangan kasi ng mahabang pasensya nito eh. Kasi kung magkakaroon ka ng mahabang pasensya, magkakaroon ng growth niyan. Even sa mga relasyon sa buhay mag-asawa. Kung magkakaroon ka ng mahabang pasensya, mag-usap kayo about sa mga concern nyo, magkakaroon ng growth sa inyong relasyon. Okay? So pag-imani niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Aries, see you tomorrow. Maraming salamat.